Nasa Minot po tayo guys. We're fueling up right now. Kaya baka makarating tayo ng Sterling, North Dakota mamaya. Kaka-cross lang natin ang border at heading to Houston, Texas tayo sa ano nga yung pier na pupunta ko sa Manchester, sa Port of Manchester, Houston, Texas. Pipick up tayo ng malaking shovel doon papuntang Port McMurray sa Alberta. So mag-stop tayo dito ngayon sa Minot kasi magre-refuel tayo. Sa Monday pa ang load namin, Thursday ngayon dito sa Canada. Monday pa ang loading namin doon, o Monday or Tuesday, kasi darating yung barko galing Germany sa sa Linggo darating. Malapit na siya ngayon, baka nasa holding point na siya kasi mag-aantay sila ng ilang araw bago sila makapunta sa sa pier, kasi minsan may barko na hindi pa natatapos, tapos mag-aantay sila sa holding point, may holding point doon, tapos susunduin sila ng pilot. Bago dumaong sa barko, bago dumaong sa pier yung mga barko, meron yung mga pilot na kasama. Siya ang nagda-drive ng barko sa kanal kasi lake yun, galing Galveston papuntang Houston Lake. Siya ang nagda-drive niyan, yung parang sa Suez Canal ba at saka Panama Canal. Merong certified na pilot na siya ang nagko-command sa barko pagka nasa mga ganyang sitwasyon. Pagka parating ang barko sa pier, yung pilot ang nagko-command sa barko, siya ang nagda-drive. Mamaya baka makarating tayo mamaya ng South Dakota border, sa Herod, South Dakota, yung unang bayan. Pero marami namang oras, kahit na dito lang tayo sa may Bismarck, pwede na, kahit hindi tayo tinaman.
par. Nagre-refuel tayo dito sa Flying J Minot. Nasa Minot na tayo guys. We're fueling up right now. Kaya baka makarating tayo ng Sterling, North Dakota mamaya. Mamayang gabi, Sterling, North Dakota. Mainit ngayon. 11 degrees dito sa North Dakota, 11 degrees. Good. All good. Hey. Okay naman. Wala namang problema. Lagi natin check upin guys kasi baka malaglag. Tulad dito maluwag. Okay, good to go. Rock and roll. Kami truck sa parada.
That's a big tummy. Big boy. Idol, matapos lang natin refuel dito sa Minot, North Dakota, USA. Ninaantay natin yung ating oras na makumpleto yung ating break na 30 minutes para maka-gain pa tayo ng oras papunta sa Herod, South Dakota. Kung hindi sa Sterling, North Dakota tayo mag-stop mamaya. Pag kinaya ng power, makarating pa tayo sa South Dakota, North Dakota border sa ano yan, 83, sa 83. Doon tayo sa 83 magpapahinga. Guys, kumakain ba kayo nito guys? Merienda. Ito yung rice cake, pero ang tawag nito sa amin nung maliliit pa kami, buti. Binibilog ito. Ito yung mga bahaw na kaning lamig ba kung sa Tagalog, pero doon sa amin bahaw. Binibilad ito, binibilad. Yung bahaw binibilad, tapos ito ginagawa ng ganito. Buti ang tawag nito. Ewan ko sa inyo kung ano ang tawag nito sa inyo. I-comment nyo dyan sa comment section. What the heck, na comment section na talaga. Mga 5 minutes na lang pwede na tayo lumarga. Kaya magsubo muna tayo. Nag-full tank tayo dito kasi next na full tank natin sa North Dakota, sa Mordo. Tapos sa Kansas. Pag nag-refuel tayo sa Liberal, Kansas, sa Labs, sa Liberal, dire-diretso na yan ang Houston. Doon na tayo magre-refuel. Next fuel natin Flying J sa Houston, Texas. Tapos loading. Mga 4 na fuel. Ngayon nag-fuel tayo. Next na fuel natin tomorrow sa Flying J sa Mordo, South Dakota, sa I-90. Tapos next fuel natin from there, Liberal, Kansas, sa Labs. Tapos Texas na yan, sa unahan Oklahoma. Pag dating mo ng Liberal, sa unahan yan Oklahoma na. Tapos konti lang naman yung tatakbuhin sa Oklahoma. Mga 37 miles lang, Texas na, Perryton, Texas. Tapos ang next na fuel niyan doon na sa Houston, Texas. Let's go.
Hello mga idol. Nakarating nga pala tayo dito sa Sterling, North Dakota ngayong gabi. At naka 555 miles tayo galing sa yard papunta rito. Bukas alis tayo ng umaga after 10 hours. After 10 hours bukas ng ating rest break, takbo tayo, baka makarating tayo ng Oakley, Kansas. Kasi medyo sa lubungan dito medyo mabagal, pero makakarating tayo ng Oakley, Kansas sigurado. Sa I-70 and 83. Yep. Tapos next day, sa Saturday ng hapon, makakarating sigurado tayo ng Bowie, Texas. Bowie, Texas, or malapit sa Saginaw, Texas. Sa kalimutan ko yung bayan na yan. Lagi akong dumadaan dyan sa downtown nila. Ano nga yan? Bowie, Texas sigurado makakarating tayo. Tapos Sunday all the way to Port of Houston. Tapos magantay tayo kung makapag-load tayo ng Monday, mas maganda. Tapos alis tayo ng Tuesday. Take off ng Tuesday pabalik sa Canada. Pero pagka hindi, kasi ang diskarga nila is darating ang barko ng Sunday. Tapos mag-unload pa yan, tapos i-cleared pa ng customs. Baka Tuesday or Wednesday pa ang loading yan. Sigurado Tuesday ang loading yan. Tuesday or Wednesday. Pero pag ma-cleared ka agad ng customs, mas maganda pag ma-cleared ng customs. Kaya guys, salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa pag-subscribe sa kay Pinoy Heavy Haul channel. At 2,570 na ang aking subscriber. Salamat sa inyong lahat guys. Sa mga nagpapa-shoutout dyan, next video na lang mga kaibigan. Kasi hindi ko pa nailista. Pasensya na. Pagpasensyahan nyo na si Pinoy Heavy Haul. Nag-rest lang tayo ng few days. Nagpagawa tayo ng trailer at saka nagpa-condition tayo ng truck. Pagbalik ko nga pala after nga pala ng biyahe ko na ito, at magpapalit ako ng truck. Pero hindi brand new. Luma siya pero pareho rin nitong truck ko. Kasi yung darating na brand new, automatic. Ayaw ko bigyan ng automatic ni boss kasi tumatakbo ako ng kabundukan. Ewan ko. Sabi ko okay lang naman sa akin ang automatic. Ito try natin. Kaya lang sabi niya, yun na lang ang gamitin mo kasi may order pa tayong isa pero next year pa darating na standard. Kaya gagamit ako ng standard na brand new next year. We'll see. Tingnan natin kung merong brand new na darating. Kaya luma yung ating 1327 na truck yung ida-drive natin next month sa Abril. Kasi nag-quit yung driver noon kasi ewan kung anong problema, may sakit kasi siya sa puso. Na heart attack siya, na bypass siya ng 3 times na, kaya nagpahinga na siya. Kaya ako na ang magpapatuloy ng truck niya kasi nasa 500,000 kilometers pa lang yata yun. So maglalagay pa tayo ng 200,000 kilometers, so that's gonna be another 2 years siguro. Another 2 years bago magka-brand new tayo ng truck. Okay lang naman guys habang may trabaho tayo. So yeah, wala namang problema sa akin, brand new or luma, at least may trabaho tayo, di ba? At least may gulong. Kasi pag walang gulong,
hindi tayo, babiyahe pa rin kasi wala tayong gulong. Pero kung may gulong yan, babiyahe tayo guys, brand new or luma man. Okay guys, good night sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta. Bye for now.